May 10 trap sa buhay na wag mong gawin para hindi ka mahirapan. Sabi ng lahat, life is a journey. Totoo naman, may simula, may gitna, at may hangganan. Lahat ng dinadaanan natin ay may patibong. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. May mga kahirapan na hindi natin inaasahan. Ang daan ng buhay natin ay hindi katulad ng daan ng sasakyan na may mga road signs. Sana sa buhay natin may mga signs din na nakalagay. Difficulties ahead, slow down. Para naman mailagan natin, di ba? Pero wala eh. Dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari, hindi na rin natin ito pinaghandaan. Ano ang mga trap na ito? Number 1, magpapakabiktima. Una sa lahat, magkaiba po ang nambibiktima at biktima sa krimen at biktima psychologically. May mga pangyayari sa buhay na biktima tayo. Minsan tayo ay biktima ng karahasan, pinsala ng bagyo, pagmamaltrato, pang-aabuso, at yung sinisisi tayo sa pagkakasalang hindi natin ginawa. Iba rin yung playing victim. Yun bang fina-fabricate o ina-exaggerate natin ang kwento para makatakas tayo sa sitwasyon. Minsan nagpapakabiktima tayo para kaawaan tayo ng mga tao at makakuha tayo ng atensyon. Pero alam mo ba ang masamang epekto nito? Magkaka-anxiety ka, madidepress ka, ikaw ang magkikimkim ng sama ng loob at lahat ng negatibo. Akala mo nakatakas ka sa sitwasyon, pero ikaw ang nilalamon ng negatibong teknik na ito. Ulitin ko magkaiba yung biktima ka talaga at nagpapakabiktima ka lang. Alam mo naman yan sa sarili mo. Alam mo naman kung ano ang totoo. Ang may papayo ko sa'yo, lumabas ka sa ganyang mentalidad at akuin mo ang iyong responsibilidad. Alam mo, ikaw lang ang kumukontrol sa kinikilos mo. Maaaring hindi mo makontrol ang mga tao, ngunit makukontrol mo ang iyong reaksyon. Makukontrol mo kung sino ang kakaibiganin mo. Makukontrol mo kung saan ka magpunta. Aminin mo kung kasalanan mo. Huwag mong isisi sa iba kung bakit nagkaganyan ang buhay mo. Number 2, paghihigante. Para sa iba, gusto nilang maghigante kasi parang closure na daw ito sa kanila. Pero para sa akin naman, bilang Kristiyano na sumusunod sa pamantayan ng Diyos, hindi po ako maghihigante. At hindi ko rin ipapayo sa inyo na maghigante. Kapag ginawan tayo ng masama ng isang tao, natural lang naman na magalit tayo. At gusto nating maparusahan siya dahil sa ginawa niya. Pero kung gagamitin natin ang sarili nating mga kamay, labag po yun sa batas natin at sa batas ng Diyos. Hindi ko naman sinasabi na hindi na tayo dapat humingi ng hustisya kapag may nagawang krimen ng isang tao o may ginawa silang iba pang mapaminsalang aksyon. Ngunit dapat nating iwanan ang hustisya sa mga kamay ng mga taong binigyan ng kapangyarihan para sa layuning ito. Basahin niyo po ang Roma 13:1-4. Hinahayaan po ng Diyos ang mga gobyerno na magparusa sa mga gumagawa ng masama. Napakaganda ng sinabi ng Kawikaan 17:17. Ang may kaunawaan ay nananatiling kalmado. Kaya huwag kang magpapadala sa galit mo kung ayaw mong magsisi ka sa huli. Kung hindi naman masyadong masama ang ginawa ng isang tao, pwede nyo na lang ayusin sa mapayapang paraan. Minsan hindi patas ang buhay. Kahit mabait kang tao, may masamang mangyari pa rin sa'yo. Pero wala po tayong karapatan na ilagay ang batas natin sa ating kamay. Number 3, sama ng loob. Nakalulungkot isipin na talagang nasasaktan tayo dahil sa paggawi ng iba. Pero ang nangyari ay nangyari na. Depende na sa'yo kung maghinanakit ka ba o bumitaw ka na sa negatibong emosyon na ito. Optional lang naman to eh. Totoo na baka mahirapan tayong patawarin ang taong nakasakit sa atin. Baka hindi natin ito matanggap. Alam mo, nakikita ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Pati na ang anumang kawalang katarungang nararanasan natin at ang pagdurusang dulot nito. Hinding-hindi niya hahayaang maging dahilan ang kapighatian o pagdurusa o ano paman para mahiwalay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya alisin natin ang ating sama ng loob at patawarin natin ang mga taong nagkasala sa atin. Ang pagpapatawad ay hindi pagkonsinti. Kapag pinapatawad natin ang mga nakagawa sa atin ng mali, hindi ibig sabihin nito na minamaliit, ipinamamatuwid, ipinagdadahilan o kinukonsinti natin ang ginawa nila. Tandaan mo, hindi kailanman sinasang-ayunan ng Diyos ang kasalanan. Pero pinapatawad niya ito kung may basihan. Tayo rin naman ang nakikinabang kapag hindi tayo nagkikimkim ng sama ng loob. Paano? Halimbawa, dumampot ka ng isang malaking bato at hawak mo ito habang nakaunat ang braso mo. Nakaganyan. Malamang na hindi ka mahirapan kung sandali lang naman. Pero paano kung mas matagal mo na itong hawak? Siguradong mangangawit ka. Hindi naman nagbabago ang timbang ng bato. Pero habang tumatagal ito sa iyong kamay, pakiramdam mo'y pabigat ito ng pabigat. Ganyan din pagdating sa pagkimkim ng sama ng loob.
Habang nagkikimkim tayo ng sama ng loob, lalo lang tayong nasasaktan. Kaya hinihimok tayo ng Diyos na bitawan ang sama ng loob dahil tayo rin ang makikinabang kung gagawin natin yan. Number 4, makasarili. Kung susundin lang natin ang batas ng Diyos, mababasa natin sa Mateo 22:39. Dapat mong mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Nangangahulugan ito na tayo'y may pananagutang maging mapagmahal, di makasarili, madamayin sa mga pangangailangan ng iba. Pero minsan hindi natin na magagawa dahil isinilang tayo na may bahid ng pagkamakasarili. Hindi tayo perpekto eh. Pero kapag napapabayaan natin ang ganitong ugali, mamamalagi ito sa atin. Minsan din naging makasarili ang tao dahil ginamit lamang siya ng mga tao. Inaabuso ang kanyang kabaitan. Kaya naging ganun siya. Minsan din naging makasarili ang tao dahil hindi na-appreciate ang kanyang kabaitang nagawa. Pero mali ang pagkamakasarili kung ginagamit mo itong dahilan para hindi tumulong sa iba. Kahit kaya mo naman. Inaangkin pa nga ng mananaliksik na ang mga nagsasakripisyo para sa ibang tao ay nagtatamasa ng mga pakinabang sa kalusugan. Minsan kasi sumobra na ang ating pag-self-care. Umabot na sa punto na wala na tayong pakialam sa iba. But life is not just about ourselves. It's also about what we bring to others. It's about our contribution that betters the lives of others. Kaya ugaliin mo ang pagbibigay. Kapag lumilitaw ang bahid ng iyong pagkamakasarili, alalahanin mo ang sinasabi ng Biblia. Sa unang Korinto 10:24, patuloy na unahin ng bawat isa ang kapakanan ng ibang tao, hindi ang sarili niya. Ngunit upang makatulong tayo sa iba, kailangan nating ilipat ang ating focus palayo sa ating sarili. Dapat tayong tumingin sa labas, gayon din sa loob. Sa paggawa nito, tatamuhin mo hindi lamang ang pakikipagkaibigan ng iba, kundi ang pagsang-ayon ng Diyos na kataas-taasan. Number 5, makipagtalo. Tayong lahat naman ay lumalaban. Ayaw nating matalo tayo, lalo na sa mga argumento, lalo na sa mag-asawa na hindi makapag-usap ng mahinahon. Mahalagang malaman kung ano ang iyong pinaniniwalaan at kung bakit mo ito pinaniniwalaan. Upang malaman mo kung saan ka lumugar, dapat nating maipahayag ang ating paniniwala sa iba't ibang issue at ipaglaban natin ito ng may malinaw, matibay at logical na mga argumento. Pero hindi naman natin kailangang manalo. Hindi rin sa lahat ng oras ay tama tayo. May panahon kasi na magkakaiba ang ating pananaw sa ilang bagay. Ano man ang dahilan ng pagtatalo ninyo, pwede itong makasama sa kalusugan. Isipin mo nga, malaking bagay ba talaga ang pinagtatalunan ninyo? Hindi ba pwedeng palampasin na lang ito? Kung minsan, alang-alang sa kapayapaan, baka mas mabuting tanggapin na magkaiba kayo ng pananaw at takpan na lang yun ng pag-ibig. Kapag nakita ninyong maliit na bagay lang pala ang pinagtatalunan ninyo, mag-sorry sa isa't isa at kalimutan na yon. Kapag nakipagtalo ka dahil lang sa layunin mong manalo sa argumento, sa halip na matuto mula sa argumento, para ka lang mangmang. Number 6, takot sa masasabi ng iba. Ganito ako noon eh. Ayokong gawin ang gusto ko dahil takot ako sa opinion ng iba. Takot ako kung gusto ba nila ang ginagawa ko o hindi. Pero ngayon napagtanto ko na kahit anong gawin mo sa buhay, may masasabi pa rin sila. Noon nga na wala pa akong pera, sinasabihan ako na wala akong alam sa buhay, na para daw akong inutil. Ngayong natuto na akong dumiskarte, nagkakapera na ako. Sinasabihan naman akong mayabang, hindi raw madadala ang pera ko sa kamatayan. O di ba? Bagay ito sa kanta ni Juan Carlos. Nakakaputang ina. Kapag kasi palagi tayong takot sa sasabihin nila tungkol sa atin, mas stuck up tayo sa buhay na hindi natin gusto. Magkaiba kasi yung constructive criticism at sa may masabi lang. Tumatanggap naman ako ng constructive criticism dahil yun ang magpapa-improve sa buhay ko. Yes, accepting constructive criticism can make me feel insecure sometimes. Pero kung hindi naman below the belt ang tira, mas nakakatulong. But keep this in your mind. Some days, it's important to feel hurt by things. It may actually help you work on your flaws. Number 7, hindi ka natuto sa karanasan mo. Sabi nila, age is nothing but a number. And maturity doesn't come from age, but from experience. Kaya naniniwala ako na best teacher ang ating experience. Kung nasaktan tayo dahil sa ating karanasan, mas masakit kung wala tayong natutunan sa ating karanasan. Iba kasi ang buhay sa paaralan at buhay sa mundo na ating ginagalawan. Sa paaralan, aralin muna natin ang itinuro ng guro bago tayo bigyan ng exam. Sa tunay na buhay, pagsubok muna bago ang leksyon. Experiences are the test through which we learn those lessons. If we have experiences and don't learn from them, or refuse to learn from them, we miss the value and purpose of experiences. Kapag nararanasan mo na ang sakit, matutunan mo kung paano maging matatag.
Kapag naranasan mo ang hiwalayan, matutunan mo kung sino ang pagkatiwalaan. Kapag naranasan mo ang kabiguan, matutunan mong bumuo ng bagong strategy para hindi mabigong muli. Tanungin mo ang iyong sarili kung ano ang nagawa mong mali. Paano mo mapapabuti ang iyong buhay? Anong mga pagkakamali ang maaari mong iwasan? Dapat ba sinimulan mo ito noon pa? Dapat ka bang maging mas maingat? Hindi mo ba dapat sinubukan ito? Marami kang matutunan sa karanasan mo. Life is all about experience. Number 8, iniisip mo na hindi mo kaya. Alam mo, tinatrap ka lang ng utak mo. Pero sa totoo lang, kaya mo naman yun eh. Kulang ka lang ng tiwala sa kakayahan mo. Pero dapat maging realistic ka. Halimbawa, hindi pwedeng sobrang taba mo, tapos gusto mo maging balerina. Hindi pwedeng sobra mong payat, tapos gusto mo maging MMA fighter. My point is, make sure it's something that you really can do. Make sure whatever you're trying to be is actually possible. Ano ba ang gusto mo sa buhay? Makatotohanan ba ang iyong mga inaasahan? O nangangarap ka lang ng gising? Napakaganda ng payo ni Haring Solomon dito. Mas mabuting masayahan sa nakikita ng mga mata kaysa hangarin ang mga bagay na hindi naman makukuha. Ito rin ay walang kabuluhan, paghahabol lang sa hangin. Ang ibig sabihin ni Haring Solomon sa nakikita ng mga mata ay tumutukoy sa aktual na kalagayan natin. Siyempre, wala namang masama kung gusto nating gumanda ang ating buhay. Pero idiniriin ng Biblia na isang katalinuhan kung hindi tayo magtatakda ng mga tunguhing imposibleng maabot gaya ng kasikatan, kayamanan, perpektong mapapangasawa o perpektong kalusugan. Kasi ilusyon lang yan. So bakit may mga sikat? Sa tingin mo permanente ang kasikatan? Yun bang mayayaman ay wala ng problema? Meron. Kapag yumaman ka, mas lalo kang may stress kung paano mo mapapanatili ang ganung estado. Wala ring perpektong partner. Walang perpektong kalusugan. Yan ang sinasabi ni Haring Solomon na paghahabol lang sa hangin at ito'y walang kabuluhan. Ang punto lang dito ay dapat makatotohanan ang tunguhin mo. Kahit maliit pa ang nagawa mo ngayon, magbubunga yan. Mas mabuti pang dahan-dahan kaysa sa wala kang inaksyonan. Number 9, hindi mo tanggap ang pagbabago. Bakit hindi mo matanggap na lahat ay nagbabago? Baka yung taong mahal ka ngayon, hindi ka na mahal bukas. Pwedeng mangyari yan. Lahat ng sitwasyon, mabuti man o masama, nagbabago yan. Walang nananatiling pareho dito sa mundo. Minsan may matutunan tayong bago. Minsan may makakalimutan tayo. Lahat ng cells sa ating katawan ay tumatanda rin, namamatay rin, may nagre-renew. Akala natin malayo pa tayo sa hantungan, pero papalapit na pala tayo. Palaging umaabante ang hakbang ng buhay. Hindi ko naman sinabi to para manakot. Honest lang ako sa inyo. Gusto man natin o hindi, ang mga bagay ay magbabago talaga. Magbabago ang mga bagay, may pahintulot man o wala. Darating ang pagbabago kahit hindi natin ito napapansin. Walang makakapigil sa pagbabago. Kaya ang pinakamahusay na magagawa natin ay tanggapin natin ang pagbabago. Isipin mo nga, tayong mga batang 90s, ang dami nating laro noon na hindi na nagagawa ng mga bata ngayon. Ibig sabihin, may pagbabago. Hindi na rin natin mababalikan ang panahong yon. Hindi na rin tayo maliksi tulad ng dati. Kapag tatakbo tayo ngayon, hihingalin agad tayo. Hindi na pareho ang lakas natin noon. Nagbabago na rin ang kagustuhan natin sa buhay. Iba na ang mga kaibigan natin. Marami nang nagbago sa bahay natin. Marami ng decorations. Ito ang sabi ng Ecclesiastes 9:11. Lahat sila ay naaapektuhan ng panahon at di inaasahang pangyayari. Pero huwag kang matakot. Hindi naman lahat ng pagbabago ay masama. May pagbabagong akala natin ay masama. Pero kapaki-pakinabang pala. Matuto kang makibagay sa pagbabago. Mas mabuting tanggapin ang realidad kaysa sayaang mangibabaw sa atin ang negatibong mga kaisipan. Dapat tayong maging komportable sa pagtanggap sa kung ano ang nagbago. At huwag na tayong magreklamo tungkol sa kung ano ang hindi maiiwasan at hindi natin masasala. Kahit hindi ka natutuwa sa pagbabagong natamo mo, tanggapin mo lang at masasanay ka rin. Number 10, gusto mo perpekto. Lagi ka bang nagsisikap ng husto na gawin ang iyong pinakamabuti? Maliwanag, ang paggawa mo ng gayon ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa'yo at sa mga nakapaligid sa'yo sa maraming paraan. Sa kabilang panig naman, naging labis-labis naman ang paggawa ng ilan sa mga bagay-bagay at naging mga perpeksyonista. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang isang kahulugan ng salitang perpeksyunismo ay isang disposisyon na ituring na hindi ka nais-nais ang anumang bagay na hindi perpekto. Malamang na may nakilala ka ng tao na may ganyang disposisyon. Makikita mo na ang labis-labis na mga kahilingang itinakda nila sa iba ay maaaring pagmulan ng maraming problema.
Ano pa't lumilikha ng kapaligiran ng kawalang kasiyahan at pagkasira ng loob. Kinikilala ng karamihan sa mga taong may balansing pananaw na talagang hindi ka nais-nais ang perfeksyunismo sa diwa ng labis-labis at di makatwirang mga kahilingan sa lahat ng bagay sa buhay. Dapat itong pagtagumpayan. Subalit, isang problema kapag ang nasasangkot ay ang atin mismong saloobin o disposisyon. Ano pa't maaaring mahirap makilala ang hilig tungo sa gayong perfeksyunismo. Kaya isang hamon na pagtagumpayan ito. Tandaan mo, kahit anong gawin mo, hindi ka magiging perpekto. Practice makes perfect. No, practice make you excellent. Sinama ko ang perfectionism sa listahan. Kasi ganito ako noon eh. Sa pagka-perfectionist ko, wala akong masyadong nagawa. Kasi ayokong magkamali. Takot akong mabigo. I'm highly self-critical. Tapos may mga goal akong hindi ka panipaniwala. Ako na rin ang humusga sa sarili ko, sa ugali ko, at sa bawat galaw ko. Na-stuck ako sa buhay na hindi ko gusto. Dahil ayokong simulan ang plano ko. Dahil takot akong mabigo. Kapag nasimulan ko na, hindi ko tinatapos. Dahil napapangitan ako sa resulta. Palagi rin akong naghihintay ng tamang pagkakataon. Palagi akong nakapokus sa resulta, hindi sa mga ginagawa ko. Understand that there's no such thing as perfect. Kasi wala namang makakapagsabi kung ano ang perpekto. Hindi nga tayo perpekto eh. People are certainly entitled to their own opinions, but you don't have to take their opinions if you don't find they serve you well. Sa videong ito, pag-usapan natin ang 6 na makamandag na bagay na maaaring makasira ng iyong buhay. Ang mga positibo at magagandang habits ay tumutulong sa'yo na maging maayos ang buong pagkatao mo. May mga habits kasi na napaka-terrible at mapanganib na makakasira sa iyong buhay. Minsan hindi mo alam na masama na pala ang ginagawa mo at malalaman mo lang ang kamalian mo kung wasak na ang buhay mo. Ano ang mga bagay na ito? Number 1, pagmamapuri o sobrang pride. Ano ang pagmamapuri? Labis-labis na pagpapahalaga sa sarili. Di makatwirang pagkadama ng pagiging nakahihigit sa iba kung tungkol sa talino, kagandahan, kayamanan, posisyon, at iba pa. Mapanghamak na paggawi o pakikitungo. Walang pakundangan o mapagmataas na pag-uugali. Palalong pagkilos. Ang ilang singkahulugan ng pagmamapuri ay egotismo, pagmamataas, kapalaluan. Ngayong alam mo na ang kahulugan nito. Napansin mo naman siguro, di ba, na ito'y negatibong katangian. Maaaring hindi mo napapansin na sobrang taas na pala ng pride mo at maaaring binibigyan mo ng ibang dahilan ang iyong mga pagkilos dahil ayaw mong tanggapin na ikaw ay ma-pride na tao. Dapat ngayon pa lang, lubusan mong suriin ang iyong sarili at iyong mga motibo upang matiyak mo kung nagtataglay ka ba ng masamang katangiang ito. Pero may pride din naman na positibo. Halimbawa, tinaasan mo ang pride mo o tinaasan mo ang ego mo para hindi makapasok ng basta-basta mga taong negatibo. Nagiging masama na ito kung negatibo na ang kinikilos mo. Yun bang naging arugante ka na? Iniinsulto mo na ang mga tao sa lahat ng bagay. At iniisip mong kumpleto ang iyong kaalaman kaysa sa kanila. Tapos hindi ka nakikipag-usap sa mga tao dahil lang sa iniisip mo na mas mataas ka sa kanila. Kung sino man ang magtangkang makipag-usap sa'yo, iniinsulto mo siya. Kung may nagpapayo sa'yo at nag-highlight ng iyong pagkakamali, iniinsulto mo sila. Ang ganitong uri ng pride ay napaka-toxic at parang silent venom. Nakakasakit ka sa iba, pero hindi mo alam na ikaw ang pinakamatinding naapektuhan. Bakit? Dahil kapag iniinsulto mo ang mga tao, syempre lalayuan ka nila. Dahil napakabastos ng iyong ugali. Naging zero na ang social life mo. Tapos wala ka nang malalapitan kung mangangailangan ka ng tulong. Kasi minsan, akala natin na pabor sa atin ang panahon sa lahat ng oras. Pero hindi natin alam na mababaliktad ang panahon. Ito ang ibig kong sabihin kanina na ikaw ang nakakasakit. Pero mas lalong ikaw ang naapektuhan. Mapapahamak ka kung hindi mo iwawaksi ang taas ng pride mo. Ito ang sabi ng Kawikaan 16:18. Ang pagmamataas ay humahantong sa pagbagsak at ang kayabangan ay humahantong sa pagkadapa. Kaya hindi natin dapat hayaang maging ma-pride tayo o sobrang magtiwala sa sarili dahil sa mga pribilehiyo natin sa mundong ito. Kung ano man ang naabot natin sa buhay, dapat na mas maging mapagpakumbaba tayo. Number 2, maling kasama. Hindi naman ibig sabihin na kapag sumama ka sa mga maling tao, ay sila ang may kasalanan kung bakit nahawa ka sa kanila. Ikaw pa rin ang may kasalanan kung bakit naging katulad ka sa kanila. Ang punto ko lang, may isip ka eh. So dapat alam mo kung ano ang mali at tama. Pero hindi rin natin may tatanggi na malaki ang impluwensya ng mga taong nakapalibot sa atin. Lalo na sa mga kabataan na wala pang masyadong alam sa buhay. Madali silang maimpluwensyahan. The way sila mag-isip, magsalita, kumilos,
at maging kahihinatnan ng kanilang pagkatao. Ang nakasulat sa unang Korinto 15:33, huwag kayong magpalinlang. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Ibig sabihin na ang ganyang mga kaibigan ay iimpluwensya sa atin na gumawa ng di matatalinong desisyon at sisira ng magaganda nating katangian. Ang mga tao kasing masama ay walang layunin sa buhay at walang rules na sinusunod. Ang ginagawa lang nila ay pumuna ng mga tao at maghanap ng mga negatibong punto sa mga tao. Kapag ginugugol mo yung oras kasama ang mga taong ito, may maa-adapt ka sa kanila na hindi mo napapansin. Because your company has a prime role in your life. Totoo, nakasalanan natin kung bakit tayo nagpapa-impluwensya. Kaya nga, kailangan nating umiwas sa mga ganitong tao para hindi natin ma-adapt the way na kumilo sila, the way na magsalita sila, at kung ano paman. Thoughts of these people enter your subconscious mind and initiate the spark of negativity in you. Gusto kasi ng karamihan na tanggapin sila ng iba. Dahil dito, kadalasan ng ginagaya nila ang mga taong nakakasama nila. Napakalakas ng impluwensya ng ating mga kaibigan sa ating mga saloobin. Kaya mga kaibigang pinipili natin ay maka-impluwensya sa magiging pagkatao natin. Kung may mga kaibigan kang negatibo, subukan mong i-discuss sa kanila ang pangarap mo sa buhay. Wala silang ma-comment na makakapag-motivate sa'yo. Kasi nga, wala silang goal sa buhay. They force you to live the same useless life as they are living. Negative people force you to waste time. With the passage of time, you also start thinking like them and start wasting your time. You start thinking like a loser. Ang tunay na mga kaibigan ay tapat at tumutulong sa'yo na gawin ang tama. Ang mga tunay na kaibigan ay meron ding lakas ng loob na ituwid ka kung kailangan. Tutulungan ka ng mga tunay na kaibigan na magkaroon ng mabubuting ugali. Magandang paalala ang sinabi ng Kawikaan 18:24. May magkakasamang ipinapahamak ang isa't isa. So if you have bad company, you need to change it immediately. Replace these negative people with positive and motivated ones. Pero hindi ko naman sinasabi na perpekto na ang mga taong mabuti. Maaari pa rin silang makagawa sa atin ng mali. Pero huwag maghinanakit agad. Tandaan, walang perpektong kaibigan at hinihimok tayo ng salita ng Diyos na patuloy nating pagtiisan ng isa't isa at lubusang patawarin ang isa't isa. Kung hindi ka lalayo sa kanila, maapektuhan ang iyong buhay sa negatibong paraan. Pero sa totoo lang, may mga kaibigan din naman ako na hindi mabuting impluwensya. Pero kinakausap ko pa rin sila. Pinakikitunguhan ko pa rin sila ng may paggalang at kabaitan. Hindi ko sila hinuhusgahan o pinipintasan kasi lahat naman ng tao ay pwedeng magbago. Kasi ang nasa isip ko, kung kaya nilang maka-impluwensya, bakit hindi ko yun kayang gawin sa kanila? Number 3, overthink. May overthink na mabuti at may overthink na masama. Kadalasan kasi, kapag mag-overthink ka na, halos lahat ng iniisip mo ay negatibo. Sakit ito sa isip na sisira ng buhay mo. Pero ito ang katotohanan. Kapag masyado kang positibo, madidismaya ka lang. Malulungkot ka naman kapag negatibo ka. Pero kung realistic o makatotohanan ka, magkakaroon ka ng tamang pananaw sa mga bagay-bagay. Pero syempre, may mga realidad ng buhay na hindi natin maiiwasan kahit na positibo tayo. May mga digmaan, terorismo, krimen, problema sa pamilya, pagkakamali, kahinaan, toxic na kaibigan, at marami pang iba. Maging realistic na lang tayo. Sa gayon, matatanggap natin ang sitwasyon ng hindi pinanghihinaan ng loob at maiiwasan mong maging masyadong negatibo. When you take negative seriously, this affects your mental health very badly. Halimbawa, nabigo ka. Ang maiisip mo ay hindi mo kaya. Lalo na kung babatuhin ka ng masasakit na salita, siguradong susuko ka na. You think everything with dark aspects. Ang negatibo kasi, o overthinking, ay parang ahas na kumakagat sa'yo. Madali kang mamamatay. Ito ang sabi sa Mateo 6:27. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kahit konti sa buhay niya dahil sa pag-aalala? So it means you are dying continuously. Remember, overthinking always brings negativity. Instead of thinking of negative things, you can think of positive outcomes from those situations. Dapat busy ka para hindi ka makapag-isip ng kung ano-ano. Sabi nga, an empty brain is a devil's workshop. Ang punto, dapat may iniisip kang ibang bagay para wala kang time na mag-overthink. Engage yourself. Engage with people around you. Number 4, pinaniniwalaan mo agad ang naririnig at nakikita mo. Magkaiba yung narinig mo lang sa pinakinggan mo talaga. Huwag mo ring paniwalaan kaagad kung ano ang nakikita mo. Depende kasi sa anggulo yan eh. Alam mo ba kung bakit nakakasira ito sa iyong buhay? Kasi lahat ng napakinggan mo, papasok sa iyong subconscious mind. Mali kung wala kang pinakinggan. At mali rin kung lahat ay pinakinggan mo. Kasi ang taong hindi nakikinig ay mangmang.
Mangmang din ang taong nakikinig sa lahat at ginagawa rin niya ang kanyang napakinggan kahit alam niyang masama ito. Both cannot live the life they want. Kaya ang may papayo ko sa'yo, dapat balanse at may salaan ang iyong mata at tenga. It's always a good idea to verify information before accepting it as true. Minsan kasi bias tayo eh. Pinapakinggan lang natin yung gusto nating marinig at i-reject natin yung hindi tugma sa gusto natin. May mga fake news din. There's a lot of misinformation and disinformation circulating on the internet at napakahirap sabihin kung ano yung totoo at hindi totoo. May mapandayang balita din. May propaganda, misinterpretation, outdated information, at conspiracy theory. Halimbawa, nung COVID-19 pandemic, kaliwat kanan ang mga nakakasamang payo sa kalusugan at mga scam na panggagamot. Ang daming kasinungaling ang maririnig sa TV at radyo. Laganap din sa internet ang mga conspiracy theory. Dahil sa internet, mas madali at mas mabilis na tayong makatanggap at di sinasadyang makapag-share ng maling balita. Kaya naman ang ating email, social media account at newsfeed ay puno ng impormasyong hindi naman totoo o may halong kasinungalingan. Kaya wag basta maniwala sa nakikita mo o naririnig mo. Ito ang sabi ng Kawikaan 14:15. Pinaniniwalaan ng walang karanasan ang lahat ng naririnig niya, pero pinag-iisipan ng marunong ang bawat hakbang niya. Madali tayong madadaya kung hindi tayo mag-iingat. Nagkalat sa internet ang mga larawang may caption at maiikling video, lalo na sa social media. Tinatawag itong mga meme. At kadalasan ang ginagawa ito para magpatawa. Pero napakadaling baguhin ng mga larawan o video o gamitin ito ng walang context. Ibig sabihin, kukunin lang ang isang parte sa sinabi ng isang tao pero hindi kasama ang iba pa niyang sinasabi. Kaya nagbabago ang kahulugan nito. Mailan pa nga na kayang gawa ng video ang isang tao na para bang sinasabi niya o ginagawa ang isang bagay kahit hindi naman talaga. Ang number 1 rule ay huminto at tanungin mo ang iyong sarili. Totoo ba talaga itong naririnig o nakikita ko? Isishare ko ba ito o hindi? Kung gagawin ng lahat ang number 1 rule na ito, maraming maling impormasyon ang mababawa sa internet o kahit saan. Number 5, materialistic. Tandaan mo, magkaiba ang pangangailangan at kagustuhan. Ang isang pangangailangan ay bagay na mahalaga para mabuhay ka, gaya ng pagkain, pananamit, at tirahan. Ang isang kagustuhan ay bagay na nais mong makuha, pero hindi naman kailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ibig sabihin, konti lang ang ating pangangailangan, pero walang katapusan ang ating kagustuhan. Ano ba ang materialismo? Ito ay ang pagbubuhos ng atensyon at panahon sa material na mga bagay, sa halip na sa espiritual na mga kayamanan. Ang materialismo ay udyok ng mga pagnanasa, prioridad, at focus sa buhay ng isang tao. Dahil dito, naghahangad tayo ng mas marami pang material na pag-aari. Ginagamit ni Satanas ang sistema ng komersyo ng sanlibutan para papaniwalain tayo na mahalagang magkaroon ng higit at higit pang material na mga bagay para maging masaya tayo. Alam na alam niya kung paano pupukawin ang pagnanasa ng ating mga mata. Iniaalok ng sanlibutan ang lahat ng uri ng material na bagay, mula sa mahalaga hanggang sa walang kwenta. At ang ilan ay talagang nakaaakit. Naranasan mo na bang bumili ng isang bagay? Hindi dahil kailangan mo ito, kundi dahil nakita mo ito sa isang advertisement o sa tindahan. Pagkatapos, naisip mo ba na mabubuhay ka naman pala kahit wala yon? Ang gayong di kinakailangang mga bagay ay ang nagpapakomplikado lang ng ating buhay at pabigat sa atin. Pwede tayong masilo ng mga ito at mailihis sa tamang landas. Gusto kasi ni Satanas na magpaalipin tayo sa kayamanan sa halip na sa Diyos. Pero miserable ang buhay ng mga umuubos ng kanilang lakas para sa material na mga bagay dahil pagpapalugod lang sa sarili ang iniintindi nila. At mas malala pa, napapabayaan nila ang kanilang espiritualidad at puno sila ng problema. Being materialistic will not only destroy your life, but the lives of many people whose lives are linked to you. Okay naman na magpayaman, pero hindi okay ang maging materialistiko. Magkaiba yun. Wala kasi tayong mapapala kung isasakripisyo natin ang mga interes ng kaharian para mapanatili ang materialistikong pamumuhay. Dapat nating unahin ang espiritual na mga tunguhin. Pag-isipan mo kung paano mo mapapasimple ang iyong buhay para hindi ka maligaw ng landas. Sabi ng ibang tao, lahat daw kayang bilhin ng pera. But no, money cannot be used to buy everything. You don't have to choose between the kingdom of God and money, but you have to set priorities. You have to hustle to get these luxuries, but give proper time to God. Give time to your family and your friends too, because you can't live happily without relations, and this loneliness will destroy your life. Number 6, masamang adiksyon. Masamang adiksyon katulad ng pagsusugal, sobrang pag-inom ng alak, paninigarilyo, masturbation, pagdudroga, at marami pang iba. Bakit nakaka-addict ang mga ito?
because those can cause your brain to release dopamine and make you happy. Akala mo ay hindi masama dahil sumasaya ka sa paggawa nito, pero kalusugan mo at buhay ng pamilya mo ang iyong sinisira. Addiction is a dark habit that you do and feel happy in doing that. Naging dependent ka na sa mga bagay na kinaaadikan mo. These addictions destroy your physical and mental health. Sabi ko kanina, bawat gawa mo sa iyong kinaaadikan, magre-release ang iyong utak ng dopamine. Dopamine is a happy hormone. Ngunit sa paglipas ng panahon, kailangan mong dagdagan ang dosage upang mailabas ang dopamine. Ang mga maliit na dosage ay hindi na nagpapasaya sa'yo. Lubos kang umaasa sa mga kinaaadikan mo para maging masaya. Sinasabi ng mga mananaliksik na ang karaniwang ugat ng adiksyon ay sobrang kalungkutan, stress, sobrang pag-aalala, at depresyon. Sa tulong ng Biblia, titibay ang pananampalataya mo. Kailangan mo ang tulong ng Diyos para malabanan ang mga emosyong nagiging dahilan ng adiksyon. Matutulungan ka ng Biblia na maging malapit sa Diyos. Dahil dyan, makakayanan mo ang mga problemang parang imposible mong makayanan kung sa sarili mo lang. Una, humingi ka ng tulong sa Diyos. Ikalawa, punuin ang isip mo ng kaisipan ng Diyos. Ikatlo, magpatulong ka sa mga taong mapagkakatiwalaan mo. Sabi ng awit 50-50, tumawag ka sa akin sa panahon ng kagipitan. Ililigtas kita. May panahon ng pagsasalita at may panahon rin ng pagtahimik. Pero kailan ba dapat natin itikom ang ating bibig? Ito ang pag-uusapan natin sa video ito. Kung ang pagsasalita ay pilak, ginto naman ang pagtahimik. Pero iba naman yung nanahimik ka dahil sa takot. Hindi naman yun balansing pamumuhay. Kasi may mga panahon din naman na kailangan nating magsalita. Ang matuwid ay matapang na parang leon. At ang pananatiling tahimik dahil sa kahihiyan o dahil sa pagkatakot ay hindi karunungan. Pero kung nanahimik ka dahil sa isang sitwasyong kailangang manahimik, yun ang karunungan. Ito ang sabi ni Job sa 13:5. Kung mananahimik lang sana kayo, makapagpapakita kayo ng karunungan. Karamihan sa mga tao ngayon ay putak ng putak. Sasabihin ng kung ano-ano nang hindi na pinag-iisipan ang kanilang sinasabi. Ito ang sabi ni Santiago sa 1:26. Kung iniisip ng isang tao na mananamba siya ng Diyos, pero hindi niya kinukontrol ang dila niya, dinaraya niya ang sarili niyang puso at walang saysay ang pagsamba niya. Kaya ngayon ay pag-uusapan natin kung kailan ba dapat tayo manahimik. Number 1, kapag negatibo ang sitwasyon. Sabi ko nga kanina, mismong sinabi ni Job na karunungan at kaunawaan kapag pinipigilan natin ang ating dila. Kapag kasi may nangyaring negatibo sa buhay natin, ang initial reaction natin ay matataranta. Mapupuno ang isipan natin ng kung ano-anong pag-iisip. At baka may masabi pa tayo na hindi makakatulong sa sitwasyon. Ang may papayo ko sa'yo ay tumahimik ka para kumalma ang isipan mo. Remind yourself that it's just another day. Allow yourself to feel bad. May bukas pa naman. Kapag kasi magulo ang isipan natin, ang unang lalabas sa bibig natin ay napakasama rin at nakakasakit pa. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. At yan ang dahilan kung bakit kailangan mong manahimik kapag nakatanggap ka ng masamang balita o nasa negatibong sitwasyon ka. Magsalita ka lang kung kalmado ka na para mabuting salita rin ang lalabas sa bibig mo. Put things into perspective. Whatever happens, in whichever situation you're in, it won't last forever. All you can do is care about this day. Hindi ka kakalma kung palagi mong iniisip ang magiging resulta nito sa hinaharap. Iniisip mo palagi ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Naaalala mo pa ba noong nag-overreact ka sa isang tao o naiirita ka sa taong yon dahil may nangyaring negatibo sa araw mo? Lahat tayo ay guilty dyan. Kaya napakahalagang matutunan nating tumahimik kapag pangit ang araw natin. Palipasin natin to. Kumalma lang tayo. Manalangin tayo sa Diyos at humingi tayo ng gabay sa Kanya. Ito ang nakasulat sa awit 141 verse 3. Maglagay ka ng bantay sa bibig ko, O Diyos, bantayan mo ang pinto ng mga labi ko. Hindi ba't napakaganda kung may Diyos na nagbabantay sa bibig natin? Number 2, kapag galit ka. Napakaganda ng nakasulat sa Kawikaan 10:19. Sa chapter 11 verse 12. Kapag maraming sinasabi, hindi maiiwasang magkamali. Pero ang nagpipigil ng kanyang dila ay matalino. Ang taong may malawak na kaunawaan ay nananatiling tahimik. Isaalang-alang kung paano ipinakita ni Jesus ang karunungan at kaunawaan sa pamamagitan ng pananahimik.
Yamang alam ni Jesus na mawawalan ng saysay ang anumang sasabihin niya sa kanyang mga kaaway, si Jesus ay nanatiling tahimik. Nang litisin si Jesus sa harap ni Pilato, hindi siya sumagot. Minabuti niya na ang kanyang reputasyon ang magsilbing sagot sa mga ipinaparatang sa kanya. Nang inaakusahan siya ng mga punong saserdote at matatandang lalaki, hindi siya kumibo. Wala siyang isinagot kahit isang salita. Dapat pagsikapan nating tularan ang ginawa ni Jesus. Pero hindi naman natin masisisi ang sarili natin na mag-react, lalo na kapag may nagpo-provoke sa atin. Lagi tayong magre-rebat. Marami tayong gustong sabihin para masaktan din ang taong nananakit sa atin. Di ba? Kapag nasa maigting na sitwasyon, maaari tayong makapagsalita ng hindi pinag-iisipan. Sa gayon, baka makapagbitiw tayo ng masasakit na salita na pagsisisihan natin sa dakong huli at mawala ang ating peace of mind. Pero ito pala ang pagkakataon na kailangan nating manahimik. Isang karunungan kung tayo'y mananahimik kapag tayo ay pinupukaw na magalit. Ayon sa Kawikaan 14:29, ang taong hindi madaling magalit ay may malawak na kaunawaan, pero nagpapakita ng kamangmangan ang maikli ang pasensya. Pwede ka namang magalit, pero sa wastong paraan. I mean, be strategic with your negative emotions. Huwag mong hayaan na itulak ka ni Satanas sa madilim na sitwasyon. Gusto kasi niyang magalit ka ng gusto para mawala ang pag-ibig mo sa kapwa. At yun pa naman ang utos ng Diyos na mahalin ang ating kapwa. Number 3, kapag inakusahan ka. Totoo na ang payo na ito ay napakahirap gawin. Kapag kasi inakusahan tayo, sumusugod tayo kaagad. Kaya nga kung may legal matters, Miranda warning or Miranda rights ang sinasabi ng pulis sa taong nagkasala o akusado para hindi magamit ang kanyang pinagsasabi laban sa kanya. Magsalita ka lang ng pribado, hindi sa karamihan, kundi sa abogado mo lang. Sabi ko nga kanina, sumagot ka sa wastong paraan. Humingi ka muna ng gabay sa Diyos para makapag-isip ka ng maayos, para alam mo ang sasabihin mo. Pero kung wala namang saysayang akusasyon, yung mga akusasyon na walang kwentang paglaanan ng oras, huwag mo nang sagutin. Pero minsan nakakairita ang mga tao eh. Kapag nananahimik ka, guilty ka. Kapag dinipinsahan mo naman ang iyong sarili, guilty ka pa rin kasi nagre-react ka. Kaya nga ang sabi ko, huwag mong i-prove ang sarili mo sa mga tao. Hindi na kailangan. Ayon sa Kawikaan 9:7, kahihiyan ang naghihintay sa nagtutuwid sa manunuya at masasaktan lang ang sumasaway sa masamang tao. Sa halip na mahila na makipag-away dahil sa labis na pagkabahala sa mga maling akusasyon, mag-focus ka na lang sa paggawa ng mga bagay na magpapasaya sa Diyos. Sagutin natin ang taimtim na mga tao na interesadong malaman ng katotohanan. Pero umiwas tayo sa walang saysay na pakikipagtalo. Number 4, kapag may nakipag-chismis. Huwag mong dagdagan ang chismis. Huwag kang sumama sa kanila. Ito ang nakasulat sa Kawikaan 16:28. Ang mahilig gumawa ng gulo ay nagpapasimula ng pagtatalo at pinaglalayo ng maninirang puri ang malalapit na magkakaibigan. May mga tao kasing nakikipaghalubilo sa mga taong chismosa. Nag-i-enjoy silang pagsaluhan ng chismis tungkol sa buhay ng ibang tao. Kapag may nagchismisan, manahimik ka lang o pwede ka ring umalis. Maingat na kontrolin ang usapan. Halimbawa, nagmamaneho ka. Dahil sa ilang di inaasahang pangyayari, baka kailanganin mong lumipat ng linya o baka kailanganin mong magminor o huminto. Kung ikaw ay alisto at maingat, makikita mo ang nasa harapan at magagawa mo ang dapat gawin. Ganon din sa kwentuhan. Madali mong mahahalata kung ang usapan ay nauuwi na sa nakasasamang chismis. Kapag ganun na ang nangyayari, kaya mo bang lumipat ng linya? Kung hindi, mag-ingat ka. Nakapipinsala ang chismis. Kailangang mag-ingat ka sa sinasabi mo. Kung hindi mapagkakatiwalaan ang pinanggalingan ng impormasyon, baka nagkakalat ka na ng kasinungalingan. Kapag marami kang sinasabi, mas malamang na makapagsalita ka ng mga bagay na pagsisisihan mo sa dakong huli. Kaya mas mabuti pang makilala ka bilang tahimik na tao kaysa sa isang daldalero o daldalera. Hindi lang basta sinabi ng Biblia na hindi nice ang chismis. Sinasabi talaga ng Biblia na masama itong gawin. And that's something we want to stay far away from. Itaguyod natin ang mga bagay na nagdudulot ng kapayapaan at nakapagpapatibay sa isa't isa. Hindi puro chismis lang. Number 5, kapag gusto mong magreklamo. Pwede naman tayong magreklamo minsan para maging maayos ang sitwasyon natin. Pero kung palagi ka na lang nagrereklamo, yun ang magpapalala ng sitwasyon. Ito ang nakasulat sa Filipos 2:14. Patuloy ninyong gawin ang lahat ng bagay
ng hindi nagbubulong-bulungan o nakikipagtalo. Walang alinlangan na ang labis na mareklamong saloobin ay nakapipinsala. At ito ay nahatulan sa Biblia. Ang isang mareklamo ay magdudulot ng pisikal at espiritual na pinsala sa kanyang sarili at paghihinagpis doon sa mga pinagtutuunan ng kanyang mga reklamo. Pinayuhan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na huwag magreklamo tungkol sa dami ng mga pagkakamali na nakikita sa ating kapwa-tao, kundi maging mapamansin sa malalaking mga pagkukulang na nagagawa natin mismo. Sa katulad na paraan, binatikos ni Pablo ang pagreklamo sa iba bilang hindi mapagpapaumanhinan. Yamang ikaw na nagrereklamo ay nagsasagawa ng gayon ding mga bagay. Ang mga palaalang ito laban sa pagrereklamo ay dapat magpakilo sa atin na umiwas sa di kinakailangan na pagiging kritiko at pagpapaunlad ng isang mareklamong saloobin. Kapag kasi palagi tayong nagrereklamo, hindi natin mapapansin ang biyaya ng Diyos. Hindi ka grateful dahil puro mali na lang ang nakikita mo sa buhay mo. Kalooban ng Diyos para sa mga Israelita na sakupin, angkinin, at tamasahin ang biyaya ng kanilang lupang pangako. Pero karamihan sa kanila ay hindi nakarating dun dahil sa reklamo. Minsan nga nagrereklamo pa tayo sa Diyos kung bakit tayo naghihirap. Just try to always see the positives in life. Sabi ni William Shakespeare, there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. So try to train your mind to focus on what's good instead of what's bad. A wake-up call would be realizing the unfortunate truth that someone else has it worse and is still happy. But I don't want you to feel like your problems are not important. But just try seeing your glass as half full instead of half empty. Number 6, kapag hindi mo alam ang katotohanan. Napakaganda ng nakasulat sa Kawikaan 18:13. Kapag sumasagot ang isang tao, bago niya marinig ang mga detalye, kamangmangan iyon at kahiya-hiya. Maniniwala ka ba kaagad kung ano ang naririnig mo? Ikakalat mo ba? Binabalaan tayo ng Biblia. Basahin natin ang Kawikaan 18:17. Mukhang tama ang unang nagdulog ng kaso, hanggang sa dumating ang kabilang panig at pagtatanungin siya. Kaya hindi pwedeng isang panig lang ang pakikinggan mo. Kailangang marinig mo rin ang kabilang panig para malaman mo kung sino ang nagsabi ng katotohanan. Hindi pwedeng salita ka lang ng salita nang walang basihan. Mas mabuting manahimik ka na lang. Number 7, kapag hindi mo pa oras na magsalita. Sino dito ang gusto ng taong mahilig sumabad sa usapan? Wala. Ayaw natin ng ganung klaseng tao. Kaya wag rin natin gawin. Kahit ang mangmang ay itinuturing na marunong kung nananatili siyang tahimik. Kahit excited ka nang mag-share ng kwento mo, pigilan mo ang iyong sarili. Hintayin mo munang matapos silang magsalita. Huwag masyadong madaldal. Baka may mali ka pang masabi. Pero hindi naman tayo perpekto. Madali tayong magkamali kapag nagsasalita. Ang mga taong madaldal ay mas malamang na makapagsalita ng nakakasakit sa iba. Pero huwag mong gamitin ang imperfection para dumaldal. Kapag ikaw ang dapat makinig, huwag kang sumabad o tumutol. Magkakaroon ka rin ng pagkakataong magsalita. Pero sa ngayon, makinig ka lang muna. Number 8, kapag kailangan mong makinig. May nakapagsabi na ba sa'yo na, salamat sa iyong pakikinig ha? Meron na ba? Ang isang mabuting tagapakinig ay pinahahalagahan ng halos lahat ng tao. Sa pagkikinig ng mabuti, napagiginhawa natin ng mga taong napipighati o napabibigatan dahil sa mga problema. At hindi ba't nakatutulong sa atin ang pagiging mabuting tagapakinig para mapahalagahan ang mga tao? Ang pakikinig ng may pag-ibig ay isang mahalagang bahagi ng pagsasaalang-alang sa isa't isa para mapasigla natin ang bawat isa na magpakita ng pag-ibig at gumawa ng mabuti. Gayunman, maraming tao ang hindi marunong makinig. Mahilig silang magpayo kahit wala namang nanghihingi ng payo. Mahilig silang maglahad ng kanilang sariling karanasan o magsabi ng kanilang mga pangmalas sa halip na makinig sa naisabihin ng iba. Talagang isang sining ang pakikinig. Isa itong sining na maaaring matutuhan sa pamamagitan ng pagsisikap at disiplina. Tiyak na isa itong kasanayan na mahalagang matutuhan. Ang pakikinig na mabuti kapag nagsasalita ang iba ay isang kapahayagan ng ating pag-ibig. Nagdudulot din ito ng kaligayahan sa atin. Kung gayon, isang ang katalinuhan na linangin ang sining ng pakikinig ng may pag-ibig. Hindi maikakaila ang kabutihang dulot ng katahimikan. Nagbibigay ito ng pagkakataon para masuri natin ang ating sarili. Ang pagsuri sa ating sarili ay isang mainam na paraan para mapasulong ang ating pagkatao. Nagdudulot din ito ng kapayapaan ng isip. Nakatutulong ang pagbubulay-bulay para malinang natin ang kahinhinan at kapakumbabaan
at mapahalagahan kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. May 4 na aral ako natutunan sa buhay at ito ang pag-usapan natin ngayon. Ngayong 30 taon na akong umiiral sa mundong ito at sa edad kong ito, marami na rin akong pinagdaanan sa buhay at marami na rin akong natutunan sa buhay. Nakilala ko ng husto ang aking sarili. Natutunan ko rin kung paano tanggapin ang mga pangyayari. Natutunan ko rin kung paano mag-focus sa kasalukuyan at ang pagiging compassionate. Kaya heto na ang 4 na natutunan ko sa buhay na maaaring makatulong rin sa'yo na mabago ang iyong pananaw. At makakatulong din ito sa'yo na mamuhay ng payapa at maligaya. Number 1, live in the present moment. Noong natutunan ko ito, sobra akong natutuwa dahil gumagaan ang buhay ko. Tandaan mo ang 3 ito, past, present, and future. Ang past ay isang alaala na lang. Ang future ay isang imahinasyon lang. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi mangyari ang iniisip mo sa hinaharap. Ibig sabihin, wala pang kasiguruhan. Ang past at future ay parehong hindi umiiral sa present. Ang dahilan kung bakit mahirap mag-focus sa kasalukuyan, sa ngayon, dahil ang isip natin ay nakakabit pa rin sa nakaraan na hindi natin mabalikan. Tapos naniniwala tayo na may kulang pa sa buhay natin at gusto nating makamit yun. Palagi nating iniisip kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sa 2 panahon lang tayo nakapokus. Nakakalimutan natin ang ngayon. When thinking about life, remember this. No amount of guilt can solve the past, and no amount of anxiety can change the future. Kaya itatak mo sa isip mo na ang lahat ng nangyari ay nangyari na. Wala ka nang magagawa doon. At lahat ng nasa hinaharap ay hindi mo makukontrol. All we ever have is the present moment. May mga nagko-comment noon na dapat daw isipin ang hinaharap para may magandang kinabukasan tayo. Tama naman yon. Pero ang unang iisipin natin ay ngayon. Dahil sa oras na ito tayo nabubuhay. Lahat ng ginagawa natin ngayon ay magbubunga sa hinaharap. Dreaming about the future is only productive when combined with action taken today. Ibig sabihin, ang ngayon lang ang ating makukontrol. Bakit ba tayo nag-aalala sa ating kinabukasan? For survival purposes. Ayaw kasi nating may mangyari sa ating hindi maganda. Kaya napapraning tayo sa mga what-if scenarios. Nakaprogram na kasi tayo na matakot. Pero hindi ibig sabihin na wala itong negatibong epekto sa katawan natin. Kaya nga sinabi ni Jesus sa atin sa Mateo 6:34 na wag na tayong mag-alala sa susunod na araw. Dahil alam ni Jesus na magkaka-anxiety tayo kung gagawin natin yun. Pero hindi naman sinabi ni Jesus na wag nating isipin ang problema. Dahil hindi naman perfect ang ating sitwasyon. May mga problema talagang darating na hindi natin maiiwasan. Gayunman, ang pag-iisip sa kung ano ang posibleng mangyari kinabukasan ay makadaragdag lang sa pasanin natin ngayon. Tandaan mo, hindi natin kontrolado kung ano ang mangyayari bukas. Mabuti man ito o masama. Pero may magagawa tayo para harapin ang kasalukuyan. Totoo, madali itong sabihin, pero mahirap gawin. Kapag praning ka na sa kakaisip sa bukas, syempre hindi ka na makapag-isip ng tama. Pero kailangan mong mag-isip ng tama. Kontrolin mo ang sarili mo. Tanungin nga kita, ano ba ang sobra mong ikinababahala? Posible kayang mangyari ang kinababahala mo? Hindi mo alam, di ba? Kaya bakit tayo nakapokus sa mga bagay na wala tayong alam? Bakit tayo nakapokus sa mga bagay na hindi na natin mababalikan? Bakit hindi lang tayo mag-focus kung ano ang ginagawa natin ngayon? Being present doesn't just mean that we should sit around doing nothing. Rather, we should be mindful about every action we take. Kung kumakain ka ngayon, mag-focus ka sa kinakain mo. Kung naglilinis ka, mag-focus ka sa nililinis mo. Kung naglalaba ka, mag-focus ka sa nilalabhan mo. So basically, when your thoughts are fully engaged in the present moment, they don't have the chance to spiral outwards into other things. Subukan mo ito at tingnan mo kung gaano kapayapa ang isipan mo. Number 2, huwag mong baguhin ang hindi mo mababago. Kapag lalabanan mo ang mga bagay na wala sa iyong kontrol, masasaktan ka lang ng sobra. May 2 pagpipilian lang tayo sa buhay. Labanan natin ang realidad o yakapin at tanggapin na lang natin. Kung lalabanan mo ito, hindi ka rin naman mananalo. But if you embrace it, you become with it and you'll be lived. May mga kagustuhan tayo at may mga bagay na hindi natin gusto. Tayong lahat gusto nating mabuhay ng mahaba. Gusto nating palagi tayong malusog. Kabilang sa iba pang nagdudulot ng pagkabalisa at takot, ang pagkawala ng trabaho, aksidente, kahihiyan, at marami pang iba. May tanong ako sa'yo,
May pinagdaraanan ka ba ngayon gaya ng malubhang sakit? Hiwalayan? Pagkamatay ng mahal sa buhay? Kapag napaharap ka sa kalagayang hindi na mababago, baka isipin mong wala ka nang magagawa. Ito lang ang tandaan mo. Mag-focus ka sa mga bagay na pwede mong kontrolin. Maaaring hindi mo talaga kontrolado ang kalusugan mo, pero pwede kang mag-ehersisyo. Pwede kang kumain ng masustansyang pagkain at magkaroon ka ng sapat na pahinga. Maaaring hindi mo kontrolado ang iyong kalagayan. Hindi mo makukontrol ang mga tao, pero pwede mong kontrolin ang iyong reaksyon. Marahil may tatanong mo, paano kung hindi na mababago ang aking kalagayan? Halimbawa, meron kang sakit na wala ng lunas. O paano kung nanlulumo ka dahil naghiwalay kayong mag-asawa o namatay ang isang mahal mo sa buhay? Kahit sa ganyang mga kalagayan, may isang bagay na pwede mong baguhin. Ang pangmalas o outlook mo sa sitwasyon. Kung matututuhan mong tanggapin ang isang kalagayang hindi mo mababago, malamang na maging positibo ang pangmalas mo sa mga bagay-bagay. Napakaganda ng sinabi ng Kawikaan 15:15. Laging pangit ang araw ng napipighati, pero laging may pagdiriwang ang taong masaya ang puso. Maiibsan ang takot mo sa pamamagitan ng pagtanggap sa katotohanan na ang mga kakilakilabot na bagay ay mangyayari at na marami sa mga bagay na talagang gusto mo ay hinding-hindi mangyayari. Tandaan mo, hindi mo maiiwasan ang mga pasakit sa buhay. Pero kung mananatili ka lang dyan, yun na ang mali mo. Kung hindi mo tanggap kung ano ang nangyari sa'yo ngayon, kung ano ang sitwasyon mo ngayon, kung in denial ka pa rin, magiging miserable ang buhay mo. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nagdurusa dahil hindi nila agad matanggap ang nangyari. Tama naman na napakahirap talaga. Ito ang nangyari sa akin noon eh. Sobra akong nagdurusa dahil sa breakup. Hindi ko matanggap ang nangyari. Life is really painful and suffering is inevitable when we cling to impermanent states and things. Alam ko naman na kapag nagmahal tayo, takot tayong mawala ang minamahal natin. Pero noong nawala na, kaya pala natin. Kita mo? Namumuhay tayo na puno ng takot. Sobra tayong nakadikit sa mga bagay na walang kasiguruhan. What purpose did that fear serve? Absolutely nothing. Nagkaka-anxiety tayo. Nadidepress tayo. Pero nakaya natin ang lahat ng sakit nung nagsimula tayong manahimik. At hindi na natin nilalabanan ang realidad. Tinanggap natin na magbabago talaga ang sitwasyon. Kaya naging payapa na ang ating isipan. Kaya kung may mangyayari man na hindi maganda, huwag kang manisi o huwag kang magalit kung bakit nangyayari ito sa'yo. Huwag kang magpatali sa negatibong sitwasyon. Tanggapin mo ang iyong sitwasyon at muling kakalma ang isipan mo. Number 3, lahat ay nagbabago. Yan ang magandang balita. Kung ang masayang araw ay naglalaho, naglalaho rin ang pangit na araw. Kapag tinanong tayo kung okay lang ba tayo, ang sagot natin ay okay lang. Pero lahat naman tayo ay hindi okay. May problema tayong sinosolve nang tayo lang ang nakakaalam. But we all get through everything just fine. Ang punto ko lang, huwag natin masyadong katakutan ng problema. Masosolve rin naman natin yon kung may gagawin lang tayo. Tandaan mo lang na lahat ay nagbabago, kabilang na ang masamang pangyayari. We can see change in every aspect of our life. Nagbabago ang klima, panahon, relasyon, ang ating katawan, ang ating isipan, ang ating emosyon. Ang dahilan kung bakit tayo nagdurusa? Dahil kumakapit lang tayo sa magagandang pangyayari. Halimbawa, kasama mo ang jowa mo. Siyempre, ang iniisip mo, sana ganito na lang palagi. Pero hindi kita masisisi, dahil nature na natin yan. Pero sa kasamaang palad, hindi mangyayari ang hinahangad natin. Change is gonna happen, no matter what. Depende na lang kung paano tayo magre-react sa sitwasyon. After all, life is about choices. Our destiny too is made by our choice. So make a good choice and change things. Ang pinakamagandang gawin natin ay huwag tayong matakot na tanggapin ang pagbabago sa ating buhay upang makamit ang ating mga layunin. Kung gagawin natin ito, maiiwasan natin ang labis na pagdurusa. Mag-focus ka lang sa mga nangyayari sa araw na ito at itatak mo sa isip mo na lilipas din ito. Katulad ng bagyo, lumilipas din sa kalaunan. Huwag mong kalimutan na ang bawat sandali ay nagdudulot ng magandang pangyayari sa buhay upang pahalagahan natin. Number 4, maging mahabagin sa lahat ng uri ng tao. Kapag negatibo ang approach sa'yo ng isang tao, dahil ang puso ng taong ito ay negatibo at puno ng pagdurusa. Kaya yun ang ipinakita niya sa'yo. Kaya huwag kang magalit sa kanya dahil kailangan niya ng tulong. Nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Kaya naman, dahil ang Diyos ay mahabagin, natural sa atin ang magmalasakit sa kapwa. Pero bilang mga taong hindi perpekto, minsan mas inuuna pa natin ang ating galit kaysa sa intindihin ng tao. Normally, kapag sinaktan tayo ng isang tao, ang natural instinct natin
ay maghiganti para masaktan din natin sila. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagdurusa. Dahil tayo na ang nagkimkim ng galit. Pero totoo naman na napakahirap magpakita ng habag o malasakit sa mga taong toxic. But let's try to take a moment and determine why the other person is behaving the way they are. Kasi minsan, ganun sila trumato sa iba kasi insecure sila o may negatibo sa puso nila. Ngayon, paano natin maipapakita ang ating habag? Simple lang at libre lang gawin ang maging matulungin sa pang-araw-araw na buhay. Kahilingan sa mga Kristiyano ang pagpapakita ng habag sa kapwa at sa kanilang mga kapatid. Ang isang kahulugan ng habag ay ang magdusang magkasama. Ang taong may habag ay napakikilos na ibsan ang pagdurusa ng iba at tulungan sila sa kanilang mga problema. Kaya maghanap ka ng mga pagkakataon para magawa mo yan. Tulungan natin ang mga nasalanta. Tulungan natin ang mga may sakit at may edad. Tulungan natin ang mga tao sa spiritual na paraan. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan ng isip, ang pagiging mahabagin ay makabubuti sa kalusugan at sa ating kaugnayan sa ibang tao. Kapag tinutulungan mo ang mga nagdurusa, mas magiging maligaya ka. Mas magiging positibo ka. Di gaanong malungkutin at di masyadong nag-iisip ng negatibong mga bagay. Makabubuti rin sa'yo ang pagiging mahabagin. Kapag inuudyukan tayo ng pag-iibig na tumulong sa iba, nagkakaroon tayo ng mabuting budhi. Dahil alam nating kumikilos tayo ayon sa mga simulain ng Diyos. Dahil dito, nagiging mas mahusay tayong tao. At ang mga nagpapakita ng habag sa iba ay mas malamang na tumanggap ng tulong kapag sila naman ang nangangailangan. Siyempre pa, nagpapakita ka ng habag hindi lang dahil makabubuti ito sa'yo. Sa halip, ang pangunahing dahilan mo ay para tularan at luwalhatiin ang bukal ng pag-ibig at habag, ang Diyos. Sabay nating basahin ang Kawikaan 14:31. Pero ang nagmamalasakit sa dukha ay lumuluwalhati sa Kanya. Ang Diyos ang nagpapakita ng sakdal na halimbawa sa atin. Kung gayon, gawin natin ang ating buong makakaya na tularan ang Diyos sa pagpapakita ng habag. Sa paggawa nito, magiging malapit tayo sa ating mga kapatid at magkakaroon ng mabuting kaugnayan sa ating kapwa. What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Alam kong madalas na natin yang naririnig. Alam mo ba kung ano ang kahulugan yan? Alam mo ba kung ano ang kinalaman ng ating isipan sa pagkatao natin at sa mga ginagawa natin? Alam mo rin ba kung ano ang kinalaman ng ating isipan sa kalagayan natin? Kung ano ang iniisip natin, tayo'y magiging gayon. Kontrolin mo muna ang iyong isipan upang makontrol mo ang iyong buhay. Ang ating iniisip ay hindi lang basta iniisip lang. Sila ang gumagabay sa ating buhay at sila ang tumutukoy sa atin. Sila ang naghuhulma sa mga tanawin sa mundo at sila ang naghuhulma sa pagtingin natin sa mga tao. Ibig kong sabihin, kung negatibo lang ang pananaw mo sa buong mundo, lahat ng makikita mo ay negatibo rin. Kasi dyan ka lang nakapokus. Ano man ang iniisip mo at kapag yan ay pinaniniwalaan mo, yan din ang mararanasan mo. Positibo man o negatibo, maa-attract mo yan. Ang isipan natin ay napakalakas. Kaya nitong iangat tayo at kaya din nitong ibagsak tayo. Lumipas ang maraming taon, napagtanto ko na totoo ang sinabi ni Buddha. Kung ano ang pinupokus mo, yan ang magiging realidad mo. Araw-araw ay may 70,000 tayong iniisip. At ang malala pa, lahat ng iniisip mo ngayon ay katulad lang kahapon. At ang pinakamalala, lahat ng yon ay negatibo. Ginugugol natin ang ating oras sa pag-aalala kung ano ang mangyayari sa ating kinabukasan. Ginugugol natin sa kakareklamo sa kung ano ang nangyayari ngayon. Nagrereklamo tayo tungkol sa mga kakulangan sa buhay natin. Ginugugol natin ang ating oras sa pag-iisip sa ating nakaraan. At tayo'y namumuhay na puno ng panghihinayang. Ang dami nating what ifs. Kung wala kang kontrol sa mga pangyayari, kasi kadalasan ang iniisip mong mangyari ay hindi mangyayari. Kaya bakit ka pa mag-aalala? At kung makukontrol mo naman yon, bakit ka pa mag-aalala? Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Kung wala kang kontrol sa sitwasyon, hayaan mo na maging ganon. Everything will be taken care of at the right time. Huwag kang mag-alala. Ang pag-aalala ay nakakabara ng daloy ng ating pag-iisip. At mapaparalisa nito ang ating isipan. Kapag magulo ang ating isipan, hindi tayo makakapag-isip ng maayos. Basta't isipan ang pag-uusapan, hindi tayo sanay na ayusin ito. Konti lang ang ating kaalaman tungkol sa lakas ng ating isipan.
Kaya hinahayaan na lang nating kontrolin tayo nito. Bibigyan kita ng simpleng halimbawa upang mas lalo mong maunawaan. Nasubukan mo na bang mag-isip ng sobra tungkol sa mga bagay na hindi mo gusto? Sa mga bagay na kinakatakutan mo? And guess what happened? Lahat ng mga ayaw mo ay palagi kang binalik-balikan. You received exactly what you were focusing on. Nakapokus ka lang palagi sa mga ayaw mo sa buhay. Buong enerhiya mo ay ibinuhos mo sa negatibong pangyayari. You see? With the thoughts, we make our world. All that we are is the result of what we have thought. The mind is everything. What we think, we become. Kung maniniwala ka lang na magtatagumpay ka, talagang magtatagumpay ka. Lahat ng kinkilos mo ay nanggaling sa isipan mo. Lahat ay nagsisimula sa isipan mo. Pero hindi ito nangangahulugang tayo ay manghuhula na. Nangangahulugan lamang ito na naniwala tayo sa kung ano ang pumapasok sa ulo natin. Ibig sabihin na kung sarado ang kaisipan mo, sarado din ang mundo mo. Naniniwala kang hindi mo mababago ang iyong kakayahan, kalagayan, at may limitadong mga pagkakataon lang. But if you have a growth mindset, mas maniniwala ka na kaya mong pagbutihin ang sarili mo. At maniniwala ka na palaging may oportunidad sa buhay. The mind is everything. Merong katotohanan sa pahayag na yan. Kung makukontrol mo ang iyong isip, maaari mong makontrol ang iyong buhay. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Magpapaalipin ka ba sa isipan mo? O gamitin mo ang isipan mo upang mapalaya ka? Alinman sa dalawa ang pipiliin mo, makikita mo ang resulta kung paano ka mamumuhay ngayon. Mindset. One word, 7 letters. May malaking impact sa buhay mo. Our thoughts dictate our reality. Kung paano natin kinakausap ang ating sarili, ganun din kung paano natin dinadala ang ating isipan. Ang iniisip natin ay tumutukoy sa kung paano tayo nabubuhay. Hindi ka magiging masaya kung pinaniwala mo ang iyong sarili na hindi ka magiging masaya. Para tayong nakabitin sa ating isipan. Kung ang lahat ay enerhiya at lahat ng taginting mula sa iyong isipan ay ipinasa mo sa Diyos, palaging babalik yan sa'yo. Kung nakapokus ka lang sa mga bagay na gusto mo, sa mga bagay na kailangan mo, yan din ang makukuha mo. Hindi agad-agad makukuha mo, pero talagang makukuha mo kung nagkakaisa ang isipan mo at ang iyong damdamin. Maa-attract mo ang mga mabubuting tao na tutulong sa'yo upang makarating ka sa dulo. What you think about expands. Nakakaranas ako ng kaba noon. Wala akong ideya kung anong nangyayari sa akin. Inaakala ko na anxiety o panic attack na yon. Dahil hindi muna ako nagpa-doktor, syempre hindi pa maliwanag sa akin kung napano ako. Alam mo ba kung anong nangyari? Patuloy akong pinaglalaruan ng aking isipan. Konting galaw lang sa katawan ko, nag-o-overdrive ng aking isipan. Kung saan-saan na lang mapunta. At ang aking negatibong pakiramdam na yon ay nabubuo na naman. Kinukumbinsi ko ang aking sarili na meron akong uri ng mental health issue kahit hindi ko pa naman alam. Lahat na lang ng iniisip ko ay nakapokus sa aking negatibong kondisyon. Patagal ng patagal, mas lalong nakadikit na sa akin ang ganitong issue. Hindi ko talaga mapipigilang mag-isip ng negatibo tungkol sa sarili ko. Laging bumabalik ang aking isipan sa kadiliman. Bakit ba naa-addict ako sa kakaisip ng ganito? Bakit ba hindi ako makawala sa sitwasyong to? Dahil sa kakaisip na may mali sa akin. Ako'y nagiging alipin sa sarili kong isipan. Ginagawa nitong miserable ang buhay ko. Ganyan kalakas ang ating isipan. Maaari itong maging matalik mong kaibigan at maaari rin itong maging pinakamabangis mong kaaway. What we think is what we become. Your thoughts led you to become anxious. Kaya kung nakakaranas ka ng ganito, huwag kang mahiya na humingi ng tulong upang mailagay ka sa tamang landas. Maaaring wala kang mental health issue, ngunit ang iyong isip ay pinaniwala ka na meron kang ganito. Kung naniniwala ka na wala kang magagawa, sa gayon ay itinatakda mo ang iyong sarili para sa kabiguan. Hindi ka pa nga nagtatagumpay, ay nag-aalinlangan ka na. Paano ka magtatagumpay kung ganyan ka mag-isip? Ang isipan natin ay parang lupa kung saan dito tayo tutubo. We live what we think about constantly. Kaya nitong kontrolin tayo. Maaari nitong palawakin ang ating mga patutunguhan o maaari nitong pipigilan tayo. Lahat tayo ay may mga negatibong saloobin. Pero ito'y nagsisimula kapag bumibigay na tayo. Ang ating isipan ay atin at atin lamang. May kakayahan tayong pumili kung anong nararamdaman natin, kung anong iisipin natin upang makapili kung paano tayo mamuhay sa mundong to.
Yun ang dahilan kung bakit napakahalaga ng ating isipan, sapagkat idinidikta nila ang halos lahat ng aspeto ng ating buhay. Kung nais mong baguhin ang proseso ng iyong pag-iisip at pagbutihin ang kalidad ng iyong buhay, kailangan mong kumilos ngayon na. Ikaw lang ang may kakayahan na kontrolin ang isipan mo. Ang mga doktor ay gagabay lang sa'yo. Ikaw pa rin ang huling magpapasya. Wala nang iba pa. Kung hindi ka kikilos, sino ang gagawa? Gaano ka katagal maghihintay bago mo hingin ang best para sa iyong sarili? Kung gusto mong baguhin ang mga bagay na nasa paligid mo, simulan mo munang baguhin ang isipan mo. You have to pay closer attention to your thoughts because they are the ones that shape your life. Siguro oras na para kumuha ka ng papel at ballpen at isulat mo kung ano ba talaga ang gusto mo sa buhay. Ano ba talaga ang kailangan mo? Ano bang mga bagay ang pinaniniwalaan mong magdudulot ng kasiyahan sa iyo? Tanungin mo ang sarili mo at hayaan mong bukas ang iyong isipan upang makarinig ka ng sagot mula lang din sa iyo. Magtiwala ka lang. Habaan mo ang iyong pasensya. Walang mawawala kung susubukan mo ito. Keep an open mind. Decide to shift your attention from the things that are making you unhappy to those that can bring you peace of mind and happiness. Magpasya ka ng umalis sa dati mong sitwasyon at mamuhay ka sa buhay na talagang gusto mo. Magagawa mo lang to kung babaguhin mo ang iyong isipan at kung hindi mo haharangan ang iyong daan sa mga negatibong salita. Every single day, put your focus and your energy on that which you want for yourself. Only on that which you believe will make you happy and your life will change in a wonderful and beautiful way. Magtiwala ka lang at yan ay makakamit mo.